Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang binhi, tulad ng trigo, ay kailangang mahulog sa lupa at mamatay sa lumang anyo nito para ito magkaugat sa lupa at magkaroon ng bagong buhay bilang isang halaman. With right amount of sunlight and water and proper care, ang binhing naging halaman ay may kakayahan na mamunga ng masagana. Yan ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Unless the grain of wheat falls to the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. The Lord is also speaking of a profound truth about Christian life. Something in us has to die for new life to be born and produce much fruit. Kailangan maranasan natin ito sa iba't ibang yugto ng buhay natin. Halimbawa po, kailangan nating mamatay sa carefree days ng kabataan natin para maisilang ang pagiging mature and responsible. Kinailangan nating mamatay sa individualistic and self-centered na paraan ng pamumuhay para maisilang ang pagbibigay ng puwang sa puso at sa buhay natin sa isang minamahal tulad ng pag-aasawa. Kinailangan nating mamatay sa pagpapakasarap at pagpapakasasa para maisilang ang paglalaan ng buong sarili at iba yung pagkalinga at pag-aaruga sa mga anak. We have to die to familiar routine and ways for a job, a new venture, a new direction, a new purpose in life to be born. We have to die to a life of comfort and convenience for a life of service and ministry to be born. Ito po yung iba't ibang uri ng kamatayan na kinailangan nating pagdaanan o maranasan sa iba't ibang yugto ng buhay natin. Kailangan pa rin nating patuloy na dumaan at dumanas ng mga ganitong kamatayan. Sad to say, many times we refuse to die to ourselves, or we refuse to die to self. Who are those who refuse to die to self? Ang mga taong walang ibang pinahalagahan kundi ang sarili, at walang ibang inaatupag kundi ang sariling interes at ambisyon. Ang mga ayaw umalis sa kanilang comfort zone, kaya hindi makapagbahagi ng sarili sa pagsisilbi sa kapwa. Those who cannot let go, ang mga nagtatanim ng sama ng loob, galit, at hindi makapagpatawad sa nagkakasala sa kanila. Those who cannot let go of their attachments and addictions, not ready to follow Jesus closely and faithfully, so unmindful of their God-given missions. These are the people who refuse to die to self. By refusing to die to self, we never enter into the fullness of life. We sell ourselves short of the life that can be ours. Meron pong lumang kasabihan na dapat ay pag-isipan natin ng husto. If we have never found anything worth dying for, we will never find anything worth living for.
Kapatid, paano ka namumuhay ngayon? Ang pinaglalaanan mo ng buhay, pinagtutunan mo ng puso, pinagtatampulan mo ng isip, ginugugulan mo ng panahon at pinagbubusan mo ng lakas, masasabi mo bang worth dying for? Huwag mo sanang lokohin ang sarili mo sa pagtatanong at pagsisikap na sagutin ang tanong na ito. May nagsabi, live for yourself and you will never be happy. Forget yourself, live for others, then you will be happy. It is one of life's greatest paradoxes that in pursuing happiness, we miss it. While in forgetting or denying ourselves and seeking to bring happiness to others, we find happiness. Ang mga taong higit na nagpapahalaga at nagmamalasakit sa kapwa, natitiis ang mga hirap at sakit dulot ng paglilingkod sa nangangailangan na isasantabi ang sariling interes sa pagtataguyod sa common good, ang mga taong ito ang tiyak na makararanas ng tunay na kaligayahan. People who die to themselves that others may live will be truly happy. We have to die to ourselves to be able to give life to others. My dear friends, Lent is all about new life, and it requires dying to self. It means dying to everything that prevents us from producing much fruit for God. It means dying to our self-centeredness and selfishness in order to put God at the center of our life. Fix our eyes on Jesus and live for the kingdom of God. It means dying to our selfish interests and ambitions para maitalaga natin ang sarili natin sa pagganap at pagtupad sa misyon na iniatang sa atin ng Diyos. It means dying to our selfish ways and attitudes para makasunod tayo kay Kristo sa daan ng krus, daan ng pag-aali ng buhay para sa ikabubuhay ng kapwa. It means dying to our craving for security, ang false security na inaakala nating makukuha natin sa mga material na yaman para maging malaya sa labis na takot at pangamba at manalig at magtiwala sa awa at kabutihan ng Diyos. It means dying to our attachments and addictions in order to let God be God for us. Sadyang ang buhay natin ay nagiging makabuluhan lamang kung tayo, tulad ng butil, tulad ng trigo, ay mamamatay sa lumang makasaring pamumuhay natin para magkaroon ng bagong buhay na nakalaan para sa Diyos at para sa kapwa. Buhay na nakapagbibigay ng masaganang bunga sa Panginoon. Unless the grain of wheat falls to the earth and dies, it remains a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Let us end with a prayer. Lord, help me to embrace death to self, that I can be planted and rooted in the fertile soil of your grace and produce an abundance of fruit. Lord, I give myself to you and your holy will in a total and sacrificial way. I choose to die to my old self so that you can bring forth new life from this act of selfless surrender. Take me, dear Lord, and do with me as you will. Amen.